Magandang araw mga tol, trainer ni Terence Bud Crawford, 5 linggo nang nakakulong sa UK. Matatandaan po natin na hulian ng armas si Bomac pauwi ng USA. Mahigpit na pinagbabawal sa bansang UK ang pagdadala ng armas. Bukas mga tol, may hearing na po siya tungkol sa kanyang kaso. Kaya abangan po natin kung makakalaya itong si Bomac o tuluyan ng makulong. Naging trainer nga po ito ni Chris Eubank Jr. kaya pumunta sa UK. Pero matapos ang laban ni Chris Eubank kontra Liam Smith, pauwi na sana ng USA si Bomac kaso nahulian pa ng armas. So ano kaya ang mangyayari kay Terence Bud Crawford ngayon kung makulong ng tuluyan si Bomac? Sa ibang banda naman, Josh Warrington nadismaya sa referee bakit daw tinigil agad ang laban niya. Tinamaan daw siya ng solid galing kay Leywood. Bumagsak daw siya at gusto niya mag-recover. Tinitignan naman daw niya ang referee at tinatansya yung bilang. May konting segundo pa daw sana na natitira pero tinigil na agad ang laban. Kaya nadismaya ngayon si Josh Warrington sa naging desisyon ng referee. Pero makikita naman natin yung sitwasyon ni Josh Warrington mga tol na groggy na eh. Yung paglakad niya papuntang corner groggy na kaya tinigil na lang ng referee. So wala nang magagawa si Josh Warrington mga tol eh. Sobrang agresibo kasi yung ginawa niya eh. Minsan epektibo ang pagiging agresibo mga tol eh. Pero kapag nasingitan ka ng solid at malakas, pwede kang matalo lang dahil sa isang suntok. Sa ibang banda naman, Cuadro Alas Casimero, binabalita nga po ng mga kasama niya sa Japan. Pinagkaguluhan daw ito ng mga Japanese boxing fans dahil gustong magpapirma kay Cuadro Alas. So marami nga pong fans ang nag-aabang kay Cuadro Alas sa Japan. Kung madurog niya itong si Oguni, siguradong tatanungin na naman si Casimero tungkol kay Naoya Inoue. Pero ayon sa mga rumors mga tol, may potential fight si Casimero kontra Luis Nery. Pagdating naman ng December 26, sabi nga po ni Bob Arum, matutuloy na ang laban ni Marlon Tapales kontra Naoya Inoue. Kaya kailangan ni Casimero ngayon maipanalo ang bawat laban at kailangan din mapalaban sa mga contender. Itong si Oguni kasi mga tol wala ito sa ranking. Kaya parang activity fight lang ito ni Cuadro Alas. Kaya abangan po natin ang laban niya ngayong October 12, araw po ng Huwebes. Sa ibang banda naman, David Benavides versus Demetrius Andrade on November 25. Reportedly take place at the Mandalay Bay in Las Vegas according to Dan Rafael. Paglalabanan niya po dyan ang interim WBC, kaya kung sino ang panalo maging mandatory ni Canelo Alvarez. Sa ibang banda naman, isingit ko na lang mga tol yung tungkol dati kay pambansang kamao Manny Pacquiao versus Mike Alvarado. Noong natalo kasi si Pacman kontra Jeff Horn, inoferan dati si Pacman na lalabanan niya si Mike Alvarado at maging undercard lang ni Jeff Horn versus Terence Bud Crawford. Sabi nga po ng kampo ni Pacman dati mga tol he's rejected Bob Arum's offer to fight in the undercard of Crawford Horn fight. So hindi daw tinanggap ni Pacman ang offer na yon dahil napakalaking insulto kay Pacman. Matapos siyang dayain sa Australia tapos gagawin pang undercard ni Jeff Horn. Kaya naman hindi na lang tinanggap ni Pacman ang laban kay Mike Alvarado. Talagang nakaka-insulto yun mga tol. Maraming taon kang naging main event. Pinagkakitaan ka ng top rank na si Bob Arum. Pagkatapos ngayon operan ka na maging undercard ka na lang ni Jeff Horn. Buti sana kung malinis ang pagkapanalo ni Jeff Horn kaso may daya. So sayang mga tol, hindi natin nakita si Pacman kay Mike Alvarado. Magandang bakbakan din sana ito dahil palaban itong si Alvarado.